rektahin na natin, pumunta tayo dito kay kay PBBM. Rektahin natin. Pumunta tayo dito kay PBBM, mga kababayan. Di ba sabi ng former president, ayan hindi pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Yan kasi dyan nag-ugat yun Nagpakalat sila na may blanco daw po na pinirmahan sa GAA ang Pangulo. Imposible naman yun. Kaya binutata ng ating administrasyon o ng Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ang tawag na natin dito mga bossing ano ba maganda? Hari ng fake news? O presidente ng fake news? Si dating Pangulong Duterte, no? Kasi bakit? Halos ilang taon na, may lakpas isang taon na. Simula nung nabisto natin na mahilig pala sa fake news ang dating Pangulo. Bangag, fake news, walang katotohanan. Nasa listahan namin si Bongbong Marcos no? Nagdodroga. Asa ng ebidensya? Sabi ng PIDEA, wala naman po kaming ganun talaga. Di ba? Presidente ng fake news. Dapat ganyan na ang tawag natin kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, hindi pwedeng blanco-blanco. Yung pong blanco-blanco na yon mga kababayan, napatunayan na sa bicameral pa lang yun. Draft. No? Kumbaga, kung ako, kunyari mga bossing, meron akong, sabihin na natin, ano ba pinakamadali? Sabihin na natin, meron akong gustong ipasa, tapos meron akong secretary. I-check mo nga muna to. O meron akong lawyer. Sir, paki-check muna. May mga blanco dyan kasi hindi pa ako sigurado o hindi pa sigurado ganito, ganyan. Draft muna. Sige, ako na bahala dito. I-check ko ganito. Babalikan kita, etc. Yun po yung sabay cam na sinasabi nila dating Pangulong Duterte. Pero ang pinapalabas sila, GAA. Ano sabi ng ating Pangulo? He's lying. He is a president. Kaya ako naniniwala, 100%. Yan si dating Pangulong Duterte. Alam niya yan. No? Pero dahil nga po gustong mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto nilang maagaw yung kapangyarihan, nag-aanga-angahan na lang. Nag-aanga-angahan na lang na kesyo ganito, ganyan, hindi alam. Kesyo ngayon, ano reaksyon nila? Kambyo sila. Sunog na sunog. Di ba? Ayan, idagdag pa natin. You do not leave any item there vacant. Kahit tayo simpleng mamamayan, mga bossing, kahit tayo simpleng mamamayan, mga kababayan, tingin mo, pipirma ang isang, kung sino man ang dapat pumirma doon, tapos kulang-kulang yung ating sagot. Di ba? Hindi naman papayag, hindi uubra mga kababayan. Sa mga resibo, yan, simpleng talakayan, maliliit na amount sa mga resibo. Kapag yung resibo, di ba, merong mga nakasulat dyan. Si Ngalbu, Jason sa Ngalbu, bumili ng plywood. Tapos si Dadong May Saltek, bumili ng kahoy. Si Duterte bumili ng pako. Yung mga natitira sa ilalim na nalalabi na blanco, ang ginagawa nung may-ari doon ang ginagawa nila, gaganunin, di ba? Gaganunan. Isasagad sa dulo yon para wala ka nang maidagdag o maisulat. Napakasimple lang di ba? Tapos tungkol pa sa national budget, tungkol pa sa bilyon-bilyon pera, magkakaroon o lalagyan. Diyos ko, pakinggan nyo ang ating Pangulo. Masasabi mo, mga kababayan, na wala. Biglang, dati nung panahon ng eleksyon, talagang itong buong kwarto ng hotel, yun ang pagkakatanaw ko kay dating Pangulong Duterte. Yun ang paghanga ko. Ngayon mga bossing,
sa lahat ng ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Etong bote na to, siguro, tanggalin mo yung laman, lagyan mo ng katiting, ganun na lang ho. Nahihiya ako, binoto ko. Kasama ako sa bumoto dyan. Pero nagkaroon tayo ng presidente na gano'n. Pakinggan nyo ho ang ating Pangulo. Sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. Oh, He's lying. oh. Rekta, no? Nagsisinungaling siya. Sinungaling ka pala, digong eh. Dati hindi ko ma-imagine na masasabi ko na si dating Pangulong Duterte sinungaling, ano? Hanggang sa talagang mapatunayan ko na lang po na yun nga, pwedeng maging presidente din ng fake news ang dating Pangulo. Oh, di ba? He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. O kaya ho, ganito ho ang naging reaksyon nila, oh. Nung una, GAA sila. GAA, oh. Nung una, GAA. Oh. Ngayon, biglang bycam na lang. Diba? Ganyan din yung sinasabi nila Panelo. Anak ng tinapa. Akala ho nila, mga bossing, ganyang kabobo ang mamamayang Pilipino. Ang hindi ho nila alam, mga DDS lang ang bobo. Di ba? Oh, sabi ni Zamora, solid surface. Rodrigo Duterte, kasi hindi ko daw po mabanggit yung R. Nasaktan ako, na-hurt ako. Ang sakit naman nun. Grabe naman. Umiyak na si Mark Ramos kasi hindi mo banggit yung letrang R. Yun na yun. Diyos ko naman. Yung misis ko nga sabi, alam mo, ang cute mo kapag, sabi ng misis ko, alam mo, ang cute mo nga kapag binabanggit yung letrang R. Oh. Diyos ko po. Oh, napa-inlove ko pa yung misis ko dahil dahil sa kabululan ko. Ay, nako. Yan na yung banat nyo. Ang lalim ng pinag-uusapan. Dinidikdik namin si Duterte dito. Dinidikdik namin si Baste, si Boy Sampal. Tapos ang ibabalik nyo, ganun leterang R. Ano nangyari? Kung ma-correct ko yan. Ano mangyari kung maano ko yan? Kung mabigkas ko ng maayos yan. Ganun pa din. Kikita pa din ako sa YouTube. Ganun pa din. Meron pa din akong negosyong pinapatakbo sa Cayman Islands. Kayo, ganun pa din. 20 pesos na bigas. Nag-iiyakan pa din. Tama ako, mali kayo. Di ba? Patay gutom. Sandali. Ay, mali ako ng dampot, no? Ito, yan, lang, daily watch, yan. Baka baka favorite mo si ano pangalan nito? Yung nagtitinda ng relo, nagbebenta ng mga Rolex, daily watch ng patay gutom. Pero ako, panigurado. Di ba? 20 pesos na bigat. 20 pesos na bigat, hindi nyo mabili. Iyakan sa 20 pesos na bigas. Di ba? Mga bossing, kung babanatan nyo ko, hindi ko mabigkas yung letrang R o kung ano man yan. Diyos ko po, Lord. Bata pa lang ako. Ganyan na, araw-araw ko nang naririnig yan. Napakasimple. Yan ang ibabanat nyo? Wala. Pambobo. Kasi hindi ho makasabay doon sa ating talakayan. Yung mga DDS. Kung ma-correct ko yan, kung mabigkas ko man yan, same thing. Hindi ko mabigkas, same thing. May 1 milyon ako kada buwan. Okay? Diyos ko, Lord. Ay, nako. Ay, hindi. January pa lang ngayon. Hindi lang 1 milyon. Hindi lang 1 milyon. Di ba? Pakisabi nga dito kay Bossing, no? Isang membership ng gym, nagkakahalaga 1 taon, siguro 50,000. So, kung sakali na may mag-sign up doon sa gym ko, sabihin mo na lang, 20 na lang.
20-50 mil. Easy money, ano? Easy money. Tapos, bayaran. Eh di sana kung bayaran ako, kagaya ako ng mga vlogger ninyo. Ay, nako. Pagbigyan niyo na po ako, ha? Kagaya niya, no? Yan, bardagulan. Eh, kasi naman, inumpisahan ko tong channel na to, makipagbardagulan talaga. Kung bayaran ako, nako, lahat yung ano ko, lahat ng, ano tawag niya, super sticker, super chat, eh naka-on. Tapos aabot ng 3 oras yung live ko. Yung 2.5 oras, eh panayhingi, oh, palipad naman kayo dyan. Di ba? Parang yung mga vlogger ninyo, oh, palipad naman kayo dyan. Ganun. Ganun yan. Eh bakit naka-off yung mga super sticker ko? Kasi ayaw kong tumanggap kahit kanino, no? Para sa akin, yung mga pinaghirapan yung pera, eh, nako, para sa inyo yan o para sa mahal nyo sa buhay, lalong-lalo na doon sa mga anak nyo. Hindi ho tayo mang-uuto ng mga OFW dito. Di ba, Ma'am Lynn? O, hindi tayo mang-uuto ng mga OFW dito. Na, oh, sige pa, send ka naman dito, ganito, ganyan. Padala mo na sa akin yung ano mo, pinaghirapan mo ng ilang oras sa kakalinis, kakabantay o kakaalaga ng bata, ng anak ng iba. Tapos yung anak ng OFW nandun, walang nag-aalaga. Eh yung mga vlogger ho kasi nila, mga bossing, ayun. Kaya po, galit na galit din yan kay General Torre, mga kababayan. Kasi nga, ini-oblo si Kibuloy. O paano to? Duterte, no? Oh, In his lying, sabi ni Gregorio Cruz, alisin mo yung R sa Duterte. Duterte. Duterte na lang. He's lying daw, oh. Yung inyong dating Pangulo, dating Pangulo ko din. Kasi Pilipino naman po ako, eh. Hindi ako kagaya ng ibang mga vlogger na porket galit ako doon sa tao, sabi ko, hindi ko presidente yan. Hindi. Parte ako ng Pilipinas, eh. Presidente, naging presidente ko yan, di ba? Lying daw yung presidente ninyo. Sabi ni Lia, si Lia naman. Bagay tong si Lia sa ano eh, sa Mark Ramos uncensored eh. Dutae. Tuloy ko na, ha? because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, Ayun. 'Di ba? Baka si Duterte lang ho ang BOBO. Ano? Biruin nyo, sabi ng Pangulo, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pala pwede yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Siya lang nag-iisa. Ano? Masiraan lang at maibalik sa kanya ang kapangyarihan. Ay, wala na. Wala na. No? Ay, Diyos ko po, Lord. it's a lie. Si Duterte, lie na lang ng lie. Kasinungalingan na lang ng kasinungalingan. Di ba? Bakit? Kasi baka nauubos na yung nauubos na yung sa Pogo, etc., etc. Nahuhuli na. Tapos ngayon, ito problema nila. ICC pa. Diyos ko, Lord. Tuloy. I was watching the news earlier today and people Ay, gusto ko to. Yan, paulit-ulit nila. Ang galit lang sa mga Duterte. Kung hindi addict pusher, malamang yung mga kamag-anak to sila. Tingnan mo nga yung tsura ko. Mukha ba akong bumabatak? Mukha ba akong tumutulak? Diyos ko po. Hindi nyo kami pwedeng ma-corner sa mga ganyang pinag-iisip nyo. Pangbobo lang yan, kagaya ng mga DDS. No, kasi hindi makasabay doon sa mga pinag-uusapan. Kaya ang sasabihin, ang galit lang sa mga Duterte, mga addict o mga mga pusher. Sus ko. Ang babaw naman ninyo. Ang hihina nyo naman. Hindi ba pwedeng galit din kami sa mga ganyan? Kaya lang hindi namin tipo o type yung kung paano magpatakbo o kung paano
pinadaloy ng mga Duterte at nila Bongo yang laban kontra droga. O, di ba? Tapos sasabihin niya mga yan, katoliko ako, ganito, ganyan. Pero hindi naniniwala sa ano. Hindi ho naniniwala sa doon sa Ten Commandments. No? Para sa kanila, 20,000 ang buhay ng bawat tao na mapaghinalaan nila na bumabatak. Di ba? We're saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Rekta naman pala. Lalo masusunog dyan si Duterte. Di ba? Lalong hindi iboboto yung mga yan. Eto ho, mga bossing, yung itong huli nilang in-issue o pina-fake news, yan na ho ang maglalaglag sa kanila, mga boss, no? Biruin nyo, magiging mayor ng Davao, iboboto ng mga taga Davao, presidente ng fake news? Gusto nyo yun? Tapos, ang pangalandakan sa buong mundo, Davao City is pinaka-safe na city, pinakamayaman na city. Putik na yan, yung pinakita natin video, 4 na kilometro daw yung haba ng mga squatter doon sa Davao City. Di ba? Nako, ewan ko na lang, kayo mga taga Davao, ha? Bagay, doon na lang sa pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte na bakit nyo kami iiwan, tingin ko ramdam na nila na talagang wala. Ayaw na. Sabi ni Rene, Ren, pumunta ka sa Davao para malaman mo. Hindi na kailangan pumunta. Ang dami nang nakikitang ebidensya. Di ba? Yung mismong pumunta, mismong idinestino doon sa kapulisan na si General Torres, siya mismo ang nagsabi. Yung mga CCTV nakapatay lahat kasi daw dagdag trabaho sa mga kapulisan. Balita? 37 o 38 na tawag dito, nagtatrabaho sa munisipyo, positibo. 37, 38 na nagtatrabaho sa munisipyo, positibo. 7, 8 pulis, positibo. Tapos si Baste, ginawa? Nagpatupad ng laban kontra droga. Mga bossing? 7, 8 ang tegi. Hindi naman masasabing malinis ang Davao. O hindi masasabing safe ang Davao. Mga bossing, kung madaming nagdudurog. Ano yan? Ilalagay ni Baste Duterte? O ibababa niya yung laban kontra droga nang wala namang adik sa Davao? Ibig sabihin, madami. Di ba? Ibig sabihin, madami, mga bossing. Ay, Diyos ko po, Lord. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible extent Grabe, From President, from President of the Republic of Philippines, biglang President of Fake News. Real quick, Real quick, mga bossing, na biglang wala, nagbago na ho ang pananaw sa dating Pangulong Duterte. Na ngayon mga bossing, kambyo sila ngayon. Di ba? Kambyo sila. Eto, ulitin natin. From Baste Duterte. Di ba? Unang post, GAA. Anomalous, scandalous, GAA 2025. Binago na. Biglang bicameral na lang daw ho. Okay ba? Okay ba, mga DDS? Duterte! Duterte! Bakit gusto mo si Duterte?
Basta, Duterte pa din kami. No? Kahit anong mangyari, Duterte pa din kami. Eh di bahala kayo sa buhay. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Lokohin nyo yung sarili ninyo.